Patuloy tayo mga kapatid sa ating series na Prayer Secrets in the Tabernacle. Amen? So mahalaga mga kapatid na tayo ay nakikinig every Wednesday. Sino dito ang nakikinig every Wednesday? Amen. At mga sumasali sa quiz. Amen. Nakaka-perfect. Praise God. So ngayon naman mga kapatid, so every Friday ang ating application naman. Pero bago tayo dumako dun mga kapatid sa furnitures na tabernacle, ano yung una makikitang furniture sa tabernacle? Ano mga kapatid? Yung confident na answer. Brazen altar. Amen. Praise God. So, bago tayo pumunta doon mga kapatid, so, dito tayo sa very basic na topic. Why do we need to pray? Amen. Bakit ba talaga natin kailangan mag-pray? Amen. Praise God. So, merong isang babae, mga kapatid, at ang sabi niya, Brother, bakit kung ikaw, parang nakikita ko sa'yo si Enoch, kung ikaw ay kung gaano kakalapit sa Diyos, nakikita ko siya sa'yo. At sabi niya, kahit sino daw ay pwedeng maging malapit sa Diyos. Kailangan lang ang discipline. Sabihin natin discipline sa ating prayer life. Amen. Sabi nga ni Vannie Marshall, amen, we cannot, mahirap mga kapatid, maglagay ng time for prayer. Amen? Sa sobrang dami mong ginagawa, kaya dapat intentional. Amen? Yun ang ibig sabihin. Planuhin mo, magpe-pray ako. Kailangan kong mag-pray. Kailangan kong makausap si Lord. Dahil sa dami ng ginagawa mo, wala ka ng time. Amen? Praise God. Pero if you plan, mga kapatid, and if you make time, you will have time. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong time. Just make time. Amen? Dahil kayo mga kapatid, nandito kayo sa church, pwede mong sabihin, hindi po ako makakapag-church. Amen? Dahil meron kaming lakad. Pero pinili mo because you made time. Amen? So, pwede kong sabihin na hindi ako makakapagturo. Amen? Kasi meron akong gagawin. But you can make time. Amen? Praise God. Pwede mo munang iusog yung ibang gagawin mo at unahin si Lord. Amen? Praise God. So, bakit natin kailangan mag-pray? So, lagi po nating naisip, pag ang prayer, ang ibig sabihin ay listahan ng ating pangangailangan. Amen? Listahan ng pangangailangan ko na pera, pagkain, damit. Amen? Pang-tuition, pambayad. Amen? Listahan nga ba ang prayer? Amen? So, kung ang mga taong walang pangangailangan, di na sila magpipray. Kasi marami na silang pera, marami na silang sasakyan, marami na silang pagkain. So, hindi na sila magpipray. Amen. So, bakit natin kailangan magpray? So, yung binasa natin mga kapatid sa Matthew 6, mga kapatid, verses 31 to 32, sinabi doon na alam na ng Diyos. Amen, ang ating pangangailangan. Pag pumunta ka sa SM, sa grocery, Sister Evelyn, pumasok ka sa grocery at sasabihin mo sa cashier, kunin mo lahat ng kailangan ko. Pwede ba yon? Cashier, alam mo ang kailangan ko. Ilagay mo na dito. Amen. So, pag pumasok ka sa bilihan, mga kapatid, sa market, sabihin mo sa tindera, alam mo na, kailangan ko lahat. Amen. So, alam ni Lord lahat ng ating pangangailangan. Pero kailangan nating humingi at manalangin. Pero hindi pa rin yun ang purpose ng prayer. Amen. So, bago po nagkasala si Eva at Adan, mga kapatid, ano ang purpose ng prayer? Bakit kailangan natin mag-pray? Ano ang purpose ng prayer?
to spend time with God, to commune with God, to have fellowship with God. Amen. Amen. Dahil kayo ay may relasyon, you are spending time together. Amen. Praise God. So, ang purpose ng prayer ay hindi para humingi. Amen. Hindi para humingi na pangangailangan, but to commune with God and to have fellowship with God. Amen. To build a relationship. Paano kayo lumalago yung pagkakaibigan nyo? Di ba lagi kayo nag-uusap? Amen? Hanggang sa nag-share na kayo ng mga secrets nyo. Amen? So, ganun mga kapatid, ang purpose ng prayer. So, dahil nagkasala ang tao, amen, dati po, so, imagine niyo mga kapatid, nasa Garden of Eden tayo. Nakakausap nila si Lord ng harapan. Amen? So, harapan mo na nakakausap ang Panginoon. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng demarcation, mga kapatid, or nagkaroon ng separation. So, kung dati ang spirit and natural realm ay isa lang, ngayon nagkahiwalay na. Amen. Kung dati ang spirito, mga kapatid, at ang natural, yung ating laman ngayon, na dati ay walang kasalanan, so, iisa lang yan. Kaya nakakausap natin si Lord dati, hindi pala, sila Eva at Adan. Amen. So nakakausap nila kasi wala pa silang kasalanan. Amen. Dahil ang Diyos ay banal, hindi ibig sabihin na ayaw niya sa atin. Kundi that's His nature. Amen. He is holy. Amen. That's why nung tayo ay, si Eva at Adan ay wala pang kasalanan, hindi pa tayo nakahiwalay sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa Diyos. Amen? At kaya, after ng kasalanan, mga kapatid, amen, para makalapit sa Diyos, kailangan mag-alay, mag-sacrifice, amen, noong mga panahon sa Old Testament. Amen. So, bakit natin kailangan mag-pray? Amen. To build a relationship. Amen. To commune with God. Amen. And because we have been separated from God, dati iisa lang ang mundo natin, nahiwalay tayo mga kapatid, so paano natin kakausapin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin? Amen. Praise the Lord. And let's go to, dito po sa slide, makikita natin mga kapatid, yung kwento ng isang babae. Amen. Praise God. Sa Matthew 15:22 to 28. Why do we need to pray? Amen? Praise the Lord. So, sinabi dito mga kapatid sa Matthew 15 verses 22 to 28, yung isang babae mga kapatid, amen, na demon possess ang kanyang anak, amen, at siya ay tumawag sa Panginoon. Sa verse 22, sinabi dyan, siya ay umiyak sa Panginoon, nagmakaawa. And in verse 25, she worshiped God. Amen. So, para tayo ay lumapit sa Panginoon, mga kapatid, amen, praise God, kailangan natin, mga kapatid, ng pananampalataya. Amen. So, itong babae, mga kapatid, ay sinasabi dito, she worshiped God, she cried out, which is prayer. Amen. Praise God. And we can move God by our prayer. Amen. So, ano yung unang purpose po ng prayer ay hindi para humingi. Amen. Unang purpose ng prayer is to commune with God. Second na lang po mga kapatid, yung ating mga paghingi. Because God knows everything we need. Kaya sabi sa Matthew 6:33, kung uunahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran, mga kapatid, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Praise God. So, kung uunahin mo ang Diyos, amen, praise God, siya na ang bahala sa lahat. Amen. Pero kung uunahin mo ang ibang bagay, amen, mahihirapan ka mga kapatid. Out of order ang buhay mo. Amen. So let us put God first. Amen.
So, why does God want a relationship, mga kapatid, sa atin? Because He loves us. Amen? And, mga kapatid, yung ating purpose, bakit tayo nilikha ng Diyos? Amen? Is to worship Him, to obey Him, mga kapatid. Amen? And, sinabi ko nga sa mga bata, kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay, at hindi ito ginamit sa tamang gamit, mga kapatid, malulungkot ka, maiinis ka. Amen. So, we need to fulfill our purpose according to God's, amen, purpose sa ating buhay. Amen. Which is to glorify Him. And God wants to have a relationship. Amen. Ano yung ibig sabihin ng relationship? Napakaraming privilege ng relationship. Amen. Katulad ng example ko last time, mga kapatid. Sa mga movie na Marvel, amen, yung mga superhero, si Spider-Man, si Superman, amen. So kapag merong danger, lilipad si Superman para iligtas yung nasa danger. But after nun, mga kapatid, iiwan na sila ni Superman at ni Spider-Man. Amen. So, kung ikaw yun, Sister Mary Jane, yun, di ba, yung mga eksena sa movie ay nahuhulog na tren, tulay na bumabagsak. So, kung ikaw yun, Sister Mary Jane, gusto mo na lang na laging katabi si Superman para safe ka, di ba? Kasi anong gagawin ko? Iiwan na naman ako ni Superman. Paano pag may masama na namang tao na gustong manakit? Amen. So, dun papasok ang relationship. Amen. So, si Jesus ay hindi lang siya tagapagligtas kapag kailangan mo siya, ay saka lang siya darating. Amen. Ganon ang relationship ng Diyos sa atin. Gusto niya, every day, every moment, He is always with us. Anong ibig sabihin nun? Kung kailan mo siya kailangan, kahit madaling araw, nandyan siya. Amen. Parang asawa mo, lagi mong katabi. Magulang mo, nakasama mo sa bahay. Amen? Yung anak mo na lagi mong kasama, you have a relationship, lagi kayong magkasama. Ganun ang gusto ng Diyos. Amen? Lagi niya tayong kasama. So, yun ang relationship, mga kapatid, na gusto ng Panginoon na tayo ay magiging dependent sa Kanya. Amen? Praise God. So, si Jesus ay hindi siya superhero na iiwan ka. Siya ay laging nandyan magpakailanman. Amen. Praise God. At gusto niya tayong iligtas. So, prayer is to commune with God. Amen. To build a relationship with God. As you pray, you build a relationship. As you pray, you learn to trust God. Amen? Kaya kung sa tingin mo, mga kapatid, nawawalan ka na ng faith, baka hindi ka na nagpipray. Kung sa tingin mo ay lagi kang nagda-doubt, amen? Kapag may kausap ka at sasabihin mo, ay, parang hindi naman yung mangyayari. Parang mahirap yan. Parang imposible yan, yung prayer request na yan. Amen? Baka hindi ka na nagbe-pray. So, kung gano'n ang iniisip mo, wag mo nang bigkasin. Amen? Wag mo nang iparinig. Amen. Praise God. So, we need to pray, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, ang prayer at ang salita ng Diyos ay lagi yang magkasama para tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Sabihin natin pananampalataya. So, paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Amen. Tandaan niyo, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi po dapat manggaling sa mga reels, amen, sa panonood, kundi sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Amen? Sino dito ang pagising sa umaga nagbubukas ng Bible? Amen. Magbukas tayo ng Bible, hindi dahil, ay, kailangan ko magbukas ng Bible kasi inassign ako ni pastor na mag-lead ng devotion. Inassign ako ni pastor na magturo sa Bible study. Bakit tayo nagbabasa ng Bible para kumain?
para kumain. So magbukas ka ng Bible, mga kapatid, kahit ilang verses, pakainin mo yung kaluluwa mo. Amen? Bago ka mag-pray. Amen? Napakasarap, mga kapatid, na sa umaga ay uunahin natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So balik tayo dito, mga kapatid. So ang pananampalataya, in order to have faith, dito pa tayo sa slide number 8. So dahil, mga kapatid, tayo ay nagkasala, amen, hindi natin kayang hawakan ng Diyos, hindi natin kayang abutin ng Diyos na parang dati lang na harap-harapan natin siyang nakakausap. Dahil siya ay espiritu. Pero kaya nating gawin yon, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ang magbibuild ng ating faith, mga kapatid? Sa Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing. And then in Jude 20, through praying in the Spirit. So laging magkasama. Amen. Praise God. So ang word and prayer, mga kapatid, hindi siya pwedeng maghiwalay. Amen. Parang semento daw yan. Pwede ka bang gumawa ng bahay na may hollow blocks pero walang semento na basa? So, kahit pagpatong-patungin mo yung hollow blocks, kung wala kang semento, mga kapatid, na magdidikit sa kanila, ay hindi yan magiging matibay. Amen. So, ganun po, mga kapatid, ang ating faith. It is built by word and prayer. So, bakit pag nagbasa ka ng Bible, magkakaroon ka ng faith? Mababasa mo yung mga testimony, amen? Yung mga ginawa ng Panginoon, amen? Noong Old Testament and New Testament. And as you read His Word, you will have faith. And as you pray, mga kapatid, your faith is strengthened because God confirms His Word. Amen? At after niya i-confirm yung Word niya, meron siyang message sa'yo. Amen? At mag-overflow yung puso mo at gusto mong magpagamit sa Panginoon. So, napakahalaga, mga kapatid, nitong ating pinag-uusapan bago tayo pumunta sa tabernacle. Praise God. So, dahil tayo nga ay nasa laman, kailangan nating manalangin, mga kapatid. Amen. So, itong taong nagsulat nito, mga kapatid, siya daw ay nagkaroon ng vision na siya ay napunta sa langit. At sabi niya, yung nakita niya ay sobrang ganda, pero parang meron din nun dito sa mundo. Pero sabi niya, sobrang ganda sa langit. Amen. At nasabi niya, mga kapatid, na ang lahat ng nasa langit ay totoo, at yung nasa mundo naman ay parang replika. Katulad daw ng isang bata, mga kapatid, na gusto ng kotse, hindi mo siya bibigyan ng totoong kotse. Kasi hindi niya pa kaya. Amen. Yung batang gusto ng baril, syempre hindi mo bibigyan ng totoong baril. Yung mga laruan. So, as God entrusts us, mga kapatid, habang tayo ay lumalago, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga totoong bagay. Amen. Praise God. So, this earth is a mirror, mga kapatid. So, kung ano daw yung nasa langit ay meron din dito. Kung baga naging mirror. Amen. Praise God. So, malapit na tayo makonect sa tabernacle. Amen. Kaya nga, mga kapatid, kapag nag-pray ka daw, your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung will ni Lord, bago niya pasagutin yung prayer mo, yun na yung niloob niya sa langit. Ibig sabihin, kailangan ipanganak sa Espiritu yung panalangin mo bago maganap, mga kapatid, dito sa mundo. Amen. Praise God. Because in John 1:1, it says, in the beginning was the Word. Amen. So, nang pasimula ay ang salita o verbo. And Hebrews 11:3, the worlds were framed by the Word of God. Amen. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen. And the Lord Jesus said, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.
Amen. Malapit na tayo mga kapatid sa ating tinutumbok. So, Jesus is the image of the invisible God. Amen. So, lahat ng ginawa ni Moses, mga kapatid, na inutos ng Diyos na tabernacle ay nasa langit. Amen. Sabihin natin nasa langit. Basahin natin, mga kapatid, ang slide number 9. Amen. Hebrews 8 verse 6. Amen. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang. Sabihin natin anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit. So, itong tabernacle ay nasa langit. Amen. Praise God. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos. Kailangang sundin mo ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Okay, mga kapatid. So, kailan ni-reveal ng Panginoon kay Moses yung kanyang plan na tabernacle? Nung siya ay nag-40 days na nasa bundok. Amen. 40 days po si Moses nakasama ang Diyos sa bundok. At doon ni-reveal ng Diyos yung mga makalangit na bagay. Amen. Sapagkat bumalik tayo, bakit natin kailangan manalangin? Sapagkat kung dati ay face-to-face mong makakausap ang Panginoon, dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa Diyos, kaya kailangan nating ng daan sa pamamagitan ng panalangin para maabot natin ang Diyos. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, lagi nating tandaan, mga kapatid, kaya tayo nagpe-pray hindi para maglista ng pangangailangan, kundi para abutin ang presensya ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya kung titignan nyo, mga kapatid, yung tabernacle, hindi ako nakapaglagay dyan ng picture, pero pwede po bang ipaki-flash kung meron po? Amen. So, kung titingnan nyo, mga kapatid, yung litrato ng tabernacle, simula sa altar, simula sa gate, altar, laver, hanggang sa, amen, sa pinakaloob, hindi ka pwedeng maglaktaw. Amen. Hindi ka pwedeng maglaktaw. Dadaanan mo lahat. Ibig sabihin, bago mo maabot yung presensya ng Panginoon, ano yung pinakauna? Ito yung excited talaga ako, mga kapatid, na ma-discuss natin, mga kapatid. Ano yung unang furniture? Amen. So, hindi ka, pagpasok mo dito, pwede bang tumalon ka na sa presensya ka na ng Panginoon? Ano yung pinakauna, mga kapatid? Ano yung sinisimbolo nito? Yung tinuro ni Brother Eman? Death. Amen. So kung dati, mga kapatid, ano ang inaalay natin? Mga hayop. Ngayon po, anong inaalay natin? Sarili. So sino ang papatayin natin? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So kung dati, mga kapatid, magpapatay tayo ng hayop, ngayon, sarili natin. Very connected sa preaching ng Sunday, mga kapatid. Soul must die. Kailangan natin patayin yung ating sarili. Kaya, mahirap, mga kapatid, na pagdating mo sa church, papatayin mo pa lang ang sarili mo pagdating ng altar call. Dapat pagpasok mo pa lang dito, pinatay mo na yung sarili mo. Para pagdating ng salita ng Diyos, mga kapatid, pagpasok mo sa tabernacle, mabilis ka na. Nasa inner court ka na kagad at malapit ka na sa Holy of Holies. Ibig sabihin, napatay mo na yung sarili mo, nakapagsisi ka na. Amen? Na-surrender mo na yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Gaano ba tayo katagal nagpe-pray na para humingi ng tawad? Amen. Sabi nga ni Anthony Mangan, mga kapatid, sa lahat ng furniture, mga kapatid, sa tabernacle, ang pinakamalaki ay ang altar. Amen. Ang brazen altar. At kasya dyan lahat ng furniture. Amen. Dahil dyan natin papatayin yung ating sarili. Ano yun? Amen. Madali lang yun. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Madali lang yun, mga kapatid. Pero yung ayaw mong alisin sa buhay mo,
Yung ayaw mong magpabago, ayaw mong bitawan, mga kapatid, kaya kailangan mong patayin. Kailangan mong isuko sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, bago natin maabot ang presensya ng Panginoon, we need to die daily. Amen. Praise God. Let us carry our cross daily. Amen. Praise the Lord. Lahat ng ating desire na hindi kalooban ng Diyos, kailangan nating patayin. Lahat ng ating mga ng ating masasamang ugali, kailangan nating patayin. Amen. Madali ba yun, mga kapatid, na kahit hindi ikaw may kasalanan, ikaw magsusorry? Pero dahil sa Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, ikaw pa yung mauuna. Madali ba yun? Pero dahil nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, kaya mo nang gawin yun. Madali ba, mga kapatid, ang magpakumbaba kung sa tingin mo ay hindi ka naman mali? Diyan natin makikita kung pinapatay mo ba ang sarili mo. Madali bang talikuran ang mga dati mong kasalanan? Kaya, mga kapatid, ang una nating pinakagagawin. Amen? So, bago tayo pumasok sa gate, amen, nakahanda na tayo. At sabi sa Psalms, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. So, bago tayo humingi ng tawad, bago tayo magpatay ng ating handog, which is ang ating sarili, pupurihin muna natin ang Panginoon. Amen? Purihin nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Hallelujah. Come on, hallelujah. So, pupunta ka sa bahay ng Diyos na mayroong pagsasalamat. Amen? At pagpupuri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Amen. At pagkatapos natin dyan, ay dyan na natin yung pinakamasakit na ating gagawin ay isusuko ang ating sarili. Amen. Praise God. So, ang brazen altar is the place of death. Place of death. Anong papatayin mo? Yung hindi mo pagpapatawad. Ipasunog natin sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Yung mga hinanakit, mga kapatid. Amen? Yung napakarami. Amen? Yung mga sama ng loob na simula pagkabata ay nandyan pa rin. Amen? Yung mga trauma. Amen? Lahat ng bagay ay sunugin natin, mga kapatid. Higit sa lahat, mga kapatid, amen, yung ating susunugin ay hindi po lalapit sa iyo ang Panginoon at sasabihin, Roniel, akin na. Hindi. Ikaw yun. Ikaw ang magdadala at ikaw mismo ang maglalapag sa altar. Amen? Naintindihan nyo, mga kapatid? Hindi po, mga kapatid, magbabypass ang Panginoon at sasabihin sa iyo, akin na yan, akin na yan. May kipag-agawan sa iyo ang Panginoon. Sinabi ng akin na yan, ibigay mo. Hindi po siya ganon. Amen? Ang gusto niya, tayo mismo ay lalapit at tayo mismo ang maglalagay at magsusunog ng mga bagay na yan sa ating Panginoon. So, yung ating unang furniture, mga kapatid, ay brazen altar. Amen. Which is, ano yung sinisimbolo nun, mga kapatid, sa ating Bible study? Death and repentance. Amen. Ano pa, mga kapatid? Sacrifice. Amen. Consecration, dedication. Amen. So, next week ko na po yan itutuloy, mga kapatid. But, right now, let us focus, mga kapatid, sa ating
sa ating mga puso. Amen? In Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen? So, ang gusto ng Panginoon, amen, mahalaga yung sakripisyo. Amen? Amen? Nagsasakripisyo ka ng time, ng resources, ng pera. Pero ano ang pinakagusto ng Diyos? Yung sarili mo, yung puso mo ay iaalay mo sa Kanya. Amen? Merong kapatiran, mga kapatid, na hindi nagsisimba at nagpapadala na lang ng kanilang, ito po yung aking offering. Pasensya na po, di kasi ako makapag-church. Amen? Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, ialay mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Pag dumating ang Diyos, mararapture ba yung kayamanan mo? Amen. Hindi po. Ikaw yun. Yung kaluluwa mo ang dadalhin sa langit. Amen. Kung ikaw ay makakasama. So, ganun kahalaga ang ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya mahalaga, amen? Amen? Tayo po ay pumikit. Amen. Praise God. At sabihin natin sa ating Panginoon, search me, O God, and know my heart. Magpasiyasat tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Search me, O God, and know my heart, and see if there be any wicked way in me. Panginoon, siyasatin mo ang aking puso. At kung meron man ako dito, Panginoon, na hindi ko pa maisuko sa iyo, Panginoon, tulungan mo po ako. Amen. Mga kapatid, wala pong ibang magbabago sa atin, kundi ang ating Panginoon. And our willingness, mga kapatid, na magpabago sa ating Panginoon. So kapag tayo ay nagsisi, mga kapatid, inaalay mo ang sarili mo as a burnt sacrifice. Amen. When you dedicate yourself, mga kapatid, inaalay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. So kung meron man tayong alay sa gabing ito, mga kapatid, ialay natin ang ating sarili. Amen. Mag-focus tayo, mga kapatid, sa ating repentance. Hindi lang po yung mga bagong baptize ang magpipray ng repentance. Kailangan po natin ng repentance every day, mga kapatid. Dahil tayo po ay laging nagkakasala. That's why Paul says, I die daily. Amen. Ano yung mga bagay na hindi pa natin na isusuko sa ating Panginoon, mga kapatid? Pwedeng, amen, tayo ay madaling magalit, tayo ay, amen, hindi nakikita sa atin, mga kapatid, ang gentleness, amen, ang pag-ibig, ang kagalakan, amen, praise God. Maaaring tayo ay pumupunta sa church, mga kapatid. Amen. Pero iba ang lumalabas sa ating mga bibig. Amen. Maaaring tayo ay nasa church, pero yung puso mo ay hindi kaya magpatawad. So walang ibang pag-asa, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Amen. Kung gusto nating maabot, mga kapatid, yung ultimate, amen, destination ng ating prayer life, which is to be in the presence of God. Amen. Uulitin ko, mga kapatid, we need to pray because we want to reach God. Amen. We want to touch God, mga kapatid, katulad nung panahon na si Eva at Adan,
ay face-to-face na nakikipag-usap sa Diyos. And we can only reach that, mga kapatid. Amen? Kung susundin natin ang plano ng Diyos, which is the mirror or the shadow, mga kapatid, ng nasa langit, which is the tabernacle, amen, which starts, mga kapatid, with repentance, with death of ourselves, hallelujah. Lahat ng desire natin, mga kapatid, na hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay ibigay natin sa Panginoon. Lahat ng ating mga kasalanan na hindi natin maisuko, tanging Diyos lang po, mga kapatid, ang makakapagpabago sa atin. Amen, hallelujah. Ang bunga ng Espiritu, mga kapatid, hallelujah, ay magkakaroon lang tayo nito kung tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon. Amen. Napaka-specific po ng utos ng ating Panginoon, mga kapatid, na mahigpit niyang ipinagbilin kay Moises. That we need to obey, mga kapatid, ang plano ng Panginoon for our redemption, for our salvation. Hallelujah. Tayo ay magpasunog, mga kapatid. Patupok natin sa ating Panginoon, hallelujah, ang ating mga sarili. In Psalms 51:17 says, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart." Ang basag na puso, mga kapatid, God will not despise. Amen. Hindi itatakwil ng Panginoon. Hallelujah. So let us go back to the original purpose why we pray. We pray so we can reach the presence of God. Hallelujah. We pray because we want to reach His throne. Hallelujah. Hallelujah. We pray because we need God more than ever. Hallelujah. We pray so we can reach His throne. Hallelujah. And because in the presence of the Lord there is fullness of joy. Hallelujah. In the presence of the Lord we have everything we need. So wag natin, mga kapatid, unahin yung ating mga pangangailangan dito sa mundo. Unahin natin ang ating Panginoon. Unahin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us continue to pray the prayer of repentance. Hallelujah. Oh God, we need you, Jesus. Change our hearts, oh God. Hallelujah. Oh Jesus, baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Oh God, we need you, Jesus. Hallelujah.
God, isinusuko namin ang aming mga sarili, ang aming puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, hallelujah. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us enter His gates. Hallelujah. Hallelujah. I thank God that we can sacrifice our time, mga kapatid. I thank God that we can sacrifice our finances. I thank God because you are here, we are here, mga kapatid, and we sacrificed some of our things that we need to do. But more than that, hallelujah, God wants us as a living sacrifice, hallelujah, that we need to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, hallelujah. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, mga kapatid, we can do all things, hallelujah. We can do all things through Christ. Hallelujah. Let us offer ourselves to the Lord. Hallelujah. 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 Mga kapatid, nandito pa lang tayo sa unang furniture, mga kapatid, and you can see how God is already moving, mga kapatid. You are just in the outer court. How much more when you are in the Holy of Holies, in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
So our focus mga kapatid, huwag tayong mag-alala kung hindi natin maipag-pray yung ating pangangailangan. Ang Diyos na po ang bahala dyan mga kapatid. Let us focus on our repentance. Let us focus, hallelujah, to be a living sacrifice unto God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Oh, come on. Hallelujah. Ito ay isang mabangong samyo sa trono ng ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Second Chronicles 7 verse 14 says, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray." When you go to the brazen altar and sacrifice yourself, you are humbling yourself. And if we humble ourselves and pray, mga kapatid, and seek God's face, and we turn from our wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hallelujah. Ganun po kahalaga, mga kapatid, ang ating repentance, ang ating pagsisisi sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, let us imagine that we are entering the gates, mga kapatid, of the tabernacle. Amen. So we will enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. And let's do that, mga kapatid. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah, Jesus. Ganyan po ang pagsisimula ng ating pananalangin, mga kapatid. Magpupuri muna tayo at magpapasalamat sa ating Panginoon. If you want to have an effective prayer, hallelujah, let us do the pattern that is in heaven. Hallelujah. Let's sing this song. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. Come on, hallelujah.
we proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, come on, let's worship, hallelujah. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and sing. And as we worship, hallelujah. Oh, and as we worship, oh, worship the Lord, worship the Lord. Oh, hallelujah. As we worship, build your throne. Come, Lord Jesus. Come on, hallelujah. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. As we worship, hallelujah. Come, Lord Jesus, hallelujah. And as we enter the tabernacle, mga kapatid, there is the brazen altar. Now, let us prepare our hearts. Imagine, mga kapatid, ikaw ay lalapit sa brazen altar and it's hard to offer, mga kapatid, yung mga bagay na ayaw mong bitawan. But when you surrender to the Lord, hallelujah, hallelujah, let us surrender everything to the Lord, hallelujah. Let us repent, hallelujah. And let us ask God, hallelujah, mga kapatid, to change us, hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. As we surrender to the Lord, hallelujah. Let us picture ourselves, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Let us sing this, mga kapatid, na mula sa ating puso. I surrender all.
All to thee, my blessed Savior, I surrender. Lord, I offer my life to you, everything oh, hallelujah. Lord, I offer my days. Lord, I offer my days to you, lifting up praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life with lifted hands. Let us surrender to the Lord. Hallelujah. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you as a Lord, I offer you my love. I give myself away. Oh, I give myself to you, so you can use me. I give myself away. Come on, let us imagine ourselves, mga kapatid. In front of the brazen altar, offering yourself to the Lord. Oh, I give myself to you. I give myself to you, Jesus. I surrender everything to you. I give myself away. Hallelujah. Oh, hallelujah. I give myself away. Come on, hallelujah. I give myself. Oh, withholding nothing. Withholding nothing. Come on, withholding nothing. Oh, hallelujah. Oh, God. Give myself away so you can use me. Surrender all to you. Everything I need to do, withholding nothing, holding nothing. I surrender all. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing. Hallelujah. Hallelujah. Imagine a prayer life, mga kapatid. Hallelujah. That is burning in the Holy Ghost. Hallelujah. That's the plan of God. Hallelujah. Na hindi tayo, mga kapatid, ang ating apoy ay hindi mamamatay. That's the perfect plan of God. As the shadow, mga kapatid, as a shadow from heaven. Hallelujah. He gave it to us. The pattern of prayer, hallelujah, that God has given us.
Hallelujah. And before we close, mga kapatid, ang ating mga alay ay hindi po magiging valid kung hindi po sa dugo ng Panginoon. Amen. Because in the tabernacle, hallelujah, lahat ng furniture, that is Jesus. Amen. The brazen altar is Jesus. Bakit po siya ay inalay, mga kapatid? At ang kanyang dugo ay naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Amen. So everything we do ay nakakarating sa trono ng Panginoon, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil tayo ay kakaiba, kundi dahil sa biyaya at habag lang ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, nasa simula pa lang tayo ng tabernacle, amen. And we have discussed the brazen altar. That is Jesus, amen. And everything na dadaanan natin, lahat po yan ay si Jesus. See how perfect God's plan, mga kapatid. Nung tayo ay nagkasala, nakita niya na kung ano ang kanyang gagawin para sa ating kaligtasan. Amen. Hallelujah. So let us always remember, mga kapatid, sa ating pananalangin, tayo ay mananalangin hindi dahil kailangan natin ng pagkain, ng pera. Tayo ay mananalangin dahil gusto nating abutin ang Panginoon. Amen. Amen. And He is more than a superhero. Hindi ka lang niya ililigtas sa kapahamakan, mga kapatid, dito sa mundo, kundi ang iyong kaluluwa ay isasama niya, mga kapatid. Amen. Eternal salvation, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Malakas sa palakpak, mga kapatid, sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The prayer of sacrifice. Amen. Ang unang nagsakripisyo talaga sa atin ang Panginoon. That's why ay ginawa niya na lahat yon para, amen, madali. Kasi, baliwala yung sacrifice natin kung wala yung sacrifice muna ni Christ. That's why, dun sa brazen altar, sa mga nakakaalam, at laging dumadalo ng Wednesday, yun yung place na mimit natin si Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. So, without the cross, without the reflection of the cross, the power of the cross, the blood of Christ, yung pagsisisi mo, baliwala. Pero dahil merong Jesus, merong Diyos na bumaba at nagbayad ng kanyang sariling buhay at dugo upang tayo po ay makalapit sa Kanya. Amen? Kaya kahit doon sa paglapit mo sa Kanya, yung pagsisisi natin sa harapan ng Diyos, trabaho pa rin niya yun eh. Siya yung nag-convict sa'yo, siya yung pag sinabing conviction, siya pa rin yung tumatapik sa'yo, nagpapaalala sa'yo, magsisi ka na, lumapit ka na sa akin, upang hindi tayo mapahamak. So lahat yan, tinrabaho ng Diyos, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? Maliit na maliit lang ang ating papel. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa kanyang kabutihan. Sa lahat ng mga furniture dyan, and all of that, mga kapatid, we will discuss that.
Siyempre si Christ yan. And sa ating, ito sa, specifically sa brazen altar, sa paglapit natin sa Panginoon, tiyakin natin na yung ating alay na buhay sa Panginoon, sa Kanyang harapan, ay katanggap-tanggap. Sa paanong paraan, mga kapatid? Amen. Metanoia means repentance, the change of mind, pagbabago ng kaisipan. Hindi mo na gagawin ulit. Meron kang pagpapasya o desisyon sa sarili mo na yung dati mong ginagawang mali na pinagsisihan mo, may desisyon ka na hindi mo na gagawin. And that was what we call repentance o pagsisisi. Amen? So feeling sorry is not enough. Yung feeling mo na parang saktan ka lang or parang tawag dito, parang nalungkot ka lang, hindi po yun ang sinasabi ng Bible na repentance. Ang repentance, katulad nung ginawa ng prodigal son, iniwan niya yung dati niyang buhay at bumalik siya sa kanyang tatay. Yun ang gusto ng Panginoon. Huwag na tayo mabalik dun sa dati. Alam ko po na hindi tayo perfect, pero ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang tutulong sa atin upang tayo magbago. Praise the Lord. Siya rin ang tutulong sa atin upang tayo po ay mapunta ng langit. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at biyaya. Tayo po'y manalangin, taas po natin ating kamay. Mari po ba maghawak-hawak tayong kamay, mga kapatid? Praise the Lord. Upang ang mag-transfer, ma-impart sa ating mga kapatid ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, samahan niyo po ko sa pananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon. Hallelujah sa ginawa mo para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na siyang naging daan upang kami ay magsisi, Panginoon, sa aming mga ginawang pagkakamali at karumihan po sa inyong harapan. Naamin po namin, Panginoon, Lord God, na marumi kami. Panginoon, kami ay talagang may kahinaan, maraming kahinaan na lubos, Panginoon, na kami po ay talagang fall short sa iyo pong kaluwalhatian. Wala pong matuwid dito, lahat po kami makasalanan, Panginoon, Lord God. Kaya, dalangin po namin sa oras na ito, na ang church na ito, ang aming mga anak, pamilya, mga magulang, mga mahal sa buhay, Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Lord God, Jesus, linisin mo kami, buhusan mo kami, Panginoon, ng paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa oras na ito at sa pangalan mo, Iso Kristo, Lord God, make us holy in your sight. Panginoon, at tanggapin ang mga makalangit na pagpapalang nakalahan sa iyong mga anak. Lahat ng tanikala, Panginoon, Lord Jesus, right now, in Jesus' name, ay amin pong kinakala sa pangalan mo, Iso Kristo, kapangyarihan ng dyablo, kamalasan, kahirapan, Lord God, in the name of Jesus. Lahat ng masasamang balak, Panginoon, at plano ng dyablo sa amin, sa aming mga anak, sa aming pamilya, at sa aming mga mahal sa buhay, I rebuke in the name of Jesus. I rebuke death. I rebuke sickness. We rebuke diseases in the name of Jesus. And we declare right now, Panginoon, open the windows of heaven at ibuhos mo ang mayamang pagpapala, biyaya. Biyayang pinansyal, biyayang spiritual, Panginoon, physical. Sa iglesyang ito, I pray for great outpouring of the Holy Spirit. I pray for revival, Panginoon, sa iglesyang ito. In the name of Jesus, I pray for breakthrough, financial, breakthrough spiritually, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Right now, in the name of Jesus, ang aming mga kapatiran na nawala at nanlamig, Panginoon, ay patuloy mong kausapin, Panginoon, at sila'y manumbalik, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, ang iglesyang ito ay maging sisidlan ng Panginoon ang iyong awat kapangyarihan. Nawa, ang iglesyang ito ay maging instrumento ng marami pang mga tao na tatawagin mo na ililigtas mo, Panginoon. Nawa kami ay maging ilaw, Panginoon, ng sanlibutan ito. Ilaw at asin, Panginoon, sa sanlibutan ito. Maraming salamat po. Anoint mo bawat isa ang aming mga bibig, ang aming mga buhay, Panginoon, Lord God.
Lord God, give us the power and the authority in the name of Jesus. We love you, Lord God, sa aming pag-uwi. Bitbit namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy kami hingi ng tawad, patuloy kami magpapakumbaba, patuloy kami hingi ng iyong habag at biyaya, Panginoon, Lord God. Patuloy kaming lalapit, Panginoon, sa inyo pong harapan at hihingi, Panginoon, ng patawad sa aming mga pagkakasala sa iyong harapan. Lord God, patuloy mo kami linisin hanggang sa dumating ang panahon na kami kukunin mo na, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. God bless mga kapatid sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Reminder daw po mga kapatid na bukas daw ang nakatoka sa, tama ba, na magtutulong po kay Brother Roniel, tutulong kay Brother Roniel, ay ang music and ushering. So, yun po. So, Sunday po, hiwalay pa rin tayo, Lerma and Kamuning. Sa 5th Sunday, dun lang po tayo magjo-join. So, ito, darating na Sunday, 4th Sunday pa lang yan. So, meron tayong 5 linggo ng August.